the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Ayun po, Philippine Standard Time, 10:06 ng umaga. Magandang umaga sa inyo lahat at it's Wednesday. Today, it's August 30, 2023. Miyerkules na po ng umaga. Siyempre, andito naman po tayo sa inyong Volleyball Dose every week, ang Spikers Net. At muli po, ako po muna ang inyong makasama ngayon, pansamantala si Timoy Tapales, para sa edisyon ngayong linggo. Kamusta naman tayo? Siyempre, hindi lang muna Spikers Net yung, dito, hindi muna volleyball lang yung i-discuss natin dito. Siyempre, mag-aano rin tayo, tungo rin muna tayo sa mga kaganapan dahil may special coverage din tayo sa FIBA World Cup ngayon. Kamusta naman kayo ngayon araw na ito? Hopefully, okay naman kayo, okay naman yung naging gising nyo ngayong araw na to kahit medyo nakakalungkot yung nangyari kagabi na pagkatalo ng Gilas Pilipinas. Pero yun nga, may mga nanalo, may mga tatalo. Pero we should support the team. Kahit anong nangyari, we should support the team. And alam niyo yun, tulad nga na sinabi ni Renz Abando, wala dapat sisihin and we should give 100% na yun nga, suporta sa ating pambansang koponan kung saan nga ay sila ilalaban pa sa mga classification games. Rox, kamusta ka naman? Masaya ka ba dyan? Okay ba yung tulog mo kagabi? Kahit na medyo natalo yung Gilas. Medyo may mga sila dito, medyo may mga lungkot sa kanilang mga mata. Namumutawi ang lungkot sa kanilang mga mata dito sa Master Control. Siya nga pala, kasama pala natin sa Master Control ngayon, ang napakagwapo si Mr. Boyet Garcia. Ang napagandang, ang nagagandahang mga dilag dito, si Miss Nida Erskine Soriano, si Miss Roxanne Wamil at si Miss Easter Lily Duque. Yan po yung mga kasama natin sa Master Control. Ang ipi po natin ngayon si Miss Easter Lily Duque. At sa Wirecast si Miss Roxanne Wamil. At yun nga po, grabe. Medyo, ayun nga, nakakalungkot nga na may na natalo nga tayo kagabi. At yun nga, doon na natapos yung karera ng ating pambansang koponan sa FIBA World Cup na tungo sa second round. Pero, yun nga, bago tayo tumungo sa volleyball game sa atin, gusto natin i-update syempre yung mga listeners natin dito sa Radio Pilipinas 2 Sports 918 ng mga, kung hindi nyo napakinggan kanina, yung mga naging resulta sa Headline Sports dito sa mga kaganapan kahapon sa FIBA World Cup 2023. Siyempre, itong FIBA World Cup 2023, nagaganap ito sa Japan, sa Okinawa, sa Jakarta, sa Indonesia. At siyempre, ang main host tayo, ang Philippines, dito sa Manila, sa Kamaynilaan, kung saan ginaganap nga sa ang Group A and B sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City, then ang Group C and D sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. So, ito nga yung mga naging resulta kagabi. Kahapon mula hapon hanggang gabi, may mga games tayo dito sa FIBA World Cup. Sa Group E, nanalo ang Germany kontra Finland 101-75. Group A, ang unang laro kahapon sa Group A, nanalo ang Dominican Republic kontra Angola 75-67.
Samantala, tinambakan ng Egypt ang Mexico 100-72 sa Group D. Sa Group H naman, 85-79 ang naging score ng France kontra Lebanon. At isang vital game kahapon ito, natalo ang Japan kontra Australia kung saan ito nga ang Australia ang sila na yung dumiretso sa next round dahil natalo nga nila ang Japan 109-89. At ito, Philippines natalo nga ng Italy 90-83. Then Lithuania tinalo nila ang Montenegro 91-71 sa Group D naman yan. And ang Group H leaders na ngayon ay ang Canada with 3-0 slate dahil tinalo nila ang Latvia 101-75. Para naman sa games today, 4 p.m. South Sudan, then Serbia. Susunod naman ng Georgia at Venezuela. Venezuela po, hindi Valenzuela. Georgia versus Venezuela. Then USA, 4:40 p.m. versus Jordan. Sa ganap na ika-5:45 ng hapon, Brazil kontra Cote d'Ivoire o Ivory Coast. Then 7:30 p.m. match naman. Ito, makikita nyo si Luka Doncic kakalabanin ng Cape Verde, Slovenia versus Cape Verde, 7:30 p.m. Philippine time yun Then sa ganap ng alas 8 ng gabi, China versus Puerto Rico. 8:40 p.m. Greece versus New Zealand. Then at 9:30 p.m. to cap off the day is Iran laban sa Espanya. Kung natanong niyo po, wala po yung Gilas Pilipinas ngayong laro. Bukas po yung laro ng Gilas Pilipinas sa ganap na alas 8 ng gabi. Group M na to. Ito na yung sa classification round at i-determine pa kung sino yung makakalaban ng Gilas Pilipinas bukas ng gabi sa araw na ito dun sa Group B. At yan po yung FIBA update muna natin ngayong araw, oras na ito para sa Spikers Net Alam ko, gusto nyo na marinig to kasi ang daming kaganapan ngayon sa volleyball scene dito sa Pilipinas. At ito nga, simulan natin yung mga headlines. At ito nga, namamayagpag sa headlines. Chocomucho nakakuha ng bronze medal sa VTB Cup. National University ire-represent ang Philippines sa upcoming 22nd Asian Senior Women's Volleyball Championship na gaganapin sa Thailand. Coach Timmy Santo Tomas ang bagong head coach ng Petrogas Angels. Samantalang si Coach Oliver Almadro ang head of volleyball operations naman. Siyempre, di mawawala yung mga V-League updates natin dito. Ito yung The V-League kung saan yung mga collegiate teams nagpapalakasan dito, bibigay ng mga magandang laro. Then tumungo naman tayo sa foreign news, sa international news. Japan nagwagi sa 22nd Senior Men's Championships. At doon kikilalanin din natin kung sino yung mga nagwagi ng mga individual awards dito sa torneyong ito. Samantalang Qatar ay ang kumuha ng bronze kontra China. At tumunguli tayo, 22nd Asian Senior Women's Championship magsisimula na. Habang China Women's under 21 ay ang kumuha ng world title sa tournament nila. At yan po yung mga headlines natin sa ngayong araw na ito. And after the break, kumuha po tayo ng break na yan. After this break, sisimulan natin ang mga balita tungkol sa volleyball. So stay tuned lamang dito sa Radio Pilipinas 2, sa Spikers Net, and we'll be right back. Nagkakaisa nating ipagdiwang ang buwan ng wika at ipakita ang gilas ng ating mga sariling salita. Ito'y mahalagang bahagi ng haliging nagpapatibay ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga tunay na Pilipino.
Ipamalas natin ang ating pagmamahal sa ating lingwaheng kinagisnan at ipagmalaki natin ang ganda ng wikang Pilipino. Kasama ninyo ang Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas na nagbibigay pugay sa ating pambansang wika. Makalipas ang 45 taon, muling magbabalik sa Pilipinas ang pinakamalaking basketball event sa mundo, ang FIBA Basketball World Cup. 32 teams mula sa Europe, Americas, Africa at Asia magtatagisan ng galing at bangis sa hardcourt sa tatlong bansa: Philippines, Japan, Indonesia. Mula August 25 hanggang September 10, ihahatid ng Radyo Pilipinas 2 Sports ang mga results, updates and highlights direkta mula sa Smart Araneta Coliseum at Mall of Asia Arena. FIBA Basketball World Cup 2023 dito sa Radyo Pilipinas 2 Sports, 918 AM. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Centerline, front zone hanggang baseline. Lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. At muli po tayong nagbabalik dito sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Muli ako si Timoy Tapales, ang inyong kasama ngayong araw na ito. At yun nga po, tunguhan natin yung unang item natin. Itong Choco Mucho, nakuha ang bronze medal matapos silang sa VTV Cup 2023. Matapos silang talunin ang Japan's Kansai University sa isang 4-set match with the scores of 25-20, 23-25, 25-13, 25-18. Dito nga, naginanap sa Laukai Gymnasium doong nakaraang Sabado. Ayan nga, talagang napakaganda ng nilaro ng ng Choco Mucho dito kung makikita ninyo ha. Grabe, tingnan nyo yung unang set, talagang umalago agad yung Choco Mucho. Pero nung pangalawang set, medyo nagkaroon tayo ng medyo naungusan tayo ng Japan doon. Dahil yung third and fourth set, talagang dinomina ng Choco Mucho to. At yung laban nga na ito, nung fourth set, si Cherry Nunag yung nag-block doon para makuha yung match point natin dito sa laban na ito kontra Japan. At ninapos to ni Isa Molde ng isang powerful ace. Grabe, ang ganda na after nung block kill ni Nunag noon. Kung nakita niyo yun, talagang it was sa kanila na talaga. Then si Molde nagkaroon ng isang napakagandang service ace. At yun nga, naselyuhan na nga ng Choco Mucho itong pagkapanalo nila kontra Kansai University ng Japan. Pero bukod pa doon, may mga may mga individual awardees din dito sa Choco Mucho dito. Kung saan ang best outside spiker, isa doon ay si Cici Rondina, habang ang best middle blocker ay si Maddie Madayag kasama ni Lethan Tui. So ito, isa-isahin natin yung mga individual. Bago natin isa-isahin yung mga individual awardees, tignan muna natin kung ano yung naging karera ng Choco Mucho dito sa 2023 VTV Cup na pinanalunan nga nila ng bronze medal. So nauna nga, tinalo agad ng Choco Mucho ng opening game nila ang Kansai University noong August 19, 3-1. Then sinundan naman ito ng natalo naman sila after nun ng Vietnam 1, ang Choco Mucho Flying Titans in straight sets 3-2. Then next game naman nila after ng Vietnam 1 ang Australia, kung saan nag-bounce back sila in straight sets din. 3-0 din sila nanalo dito kontra Australia after nilang matalo sa Vietnam 1. Then after ng pagkapanalo sa Vietnam 1, kinalaban naman ng Choco Mucho ay ang Vietnam 2, kung saan itong Choco Mucho natalo in 5 sets. Ayan, sayang tong sa Flying Titans kasi they were leading 2 sets na dito sa game na ito, pero medyo kinapos sila nung bandang
3rd, 4th, and 5th set kung saan nakuha na nga totally ng momentum ng Vietnam 2 itong game ito noong August 22 kung saan ang Chocomucho hindi pinalad in 5 sets. Tapos after nun, bumawi ang Chocomucho in 5 sets din. Tinalo nila ang Suwon City in 5 sets. At yun nga, nakuha ng Chocomucho yung third place dito sa semifinals ng larong ito kung saan ang nakalaban nila ay ang Vietnam 2. Kung saan natalo rin sila ulit dito sa Vietnam 2 ng 5 sets. Ayan, grabe, heartbreaking 5 sets itong naganap sa Vietnam 2. Salitan sila dito sa Vietnam 2 25, 18, 18, 25, 25, 12, 22, 25, and 15-5. Sayang, hindi lang natin nakuha ng yung last set. Pero they equalized yung 4th set after being down in 2-1. At yun nga, kaya tayo napunta sa 3rd place match at panalo natin ito kontra Kansai University Welfare. Ang naggogi naman dito sa torneyong ito ay ang Vietnam 1 kung saan nanalo sila ng 3-0 kontra Vietnam 2, 25-14, 26-24, 25-19. Ayan. Bali ka-anim na title ito ng Vietnam sa torneyong ito. So ito yung mga individual awardees natin sa torneo ito sa VTV Cup 2023. Si Tran Thi Tan Tuy ng Vietnam, si T4 ang naging MVP. Samantala, best setter si Duan Thi Lam One ng Vietnam 1 din. Best outside spiker si Rondina ng Philippines Chocomucho Flying Titans and si Hikaru Tamura ng Kansai University Social Welfare. Samantala, best middle blockers natin ay si Madi Madayag ng Chocomucho Flying Titans and si Le Tan Tuy ng Vietnam 2. Best opposite spiker si Wang Thi Cu Trin ng Vietnam 1. Best libero Le Trin Tan Lien ng Vietnam 2 at Miss VTV Cup 2023 ay si Wang Thi Cu Trin ng Vietnam 1. Ayan po. So sila po yung mga individual awardees dito sa VTV Cup 2023. At dumungo naman po tayo sa ibang mga balita dito sa local. Ito nga, sa Petrogas nga hindi na sila masyadong mag-a-adjust dito sa panibagong head coach nila dahil ang panibagong head coach nila ay si Timmy Santa Tomas. Ayan po, siya po ang magiging panibagong coach ng Petrogas sa 3rd conference ng 2023 matapos nga na si Coach Oliver Almadro na-promote bilang head of volleyball operations ng Petrogas. Ito nga si Santa Tomas ang head coach ng Ateneo men's volleyball team na naglalaro ngayon sa V-League. Ito ang Angels nga coming from a 9th place finish itong nakaraang conference. At yan, nakita nyo si Coach O. Ito nga si Coach O naman. So bago tayo punta kay Coach O, ito nga, ulitin ko ulit. Coach Timmy Santa Tomas ang bagong coach ng Petrogas Angels. Ayan. So we're looking forward to see what will, kung paano yung maging sistema ni Coach Timmy dito sa 3rd conference ng 2023 PVL season. Ayan. So, tumungo naman po tayo dun sa isang item pa na itong Petrogas ay prenomote na nga si Coach Oliver Almadro dito sa head of company's volleyball operations. Ito nga, inanunsyo nung nakaraang Miyerkules din na na-promote na nga si Coach O. At ito nga, dahil nga doon si Coach Timmy na nga ang magiging panibagong head coach dito ng Petrogas. Ito nga si Coach O naman siya ay nag-took over sa All Filipino Conference kung saan pinalitan niya si Coach Roderick Afort na napunta sa PLDT. Under his watch itong Angels nga nakapunta sa finals ng unang conference nila, pero yun nga, after nun doon sa finals and sa first conference hindi sila kinapos sila kontra Creamline sa 3-game finale. But it was a good showing ng unang conference kasi bagong coach tapos finals agad, and we know naman what Coach O can bring bukod dun sa mga players niya. Pero ito, going back to Coach Timmy, si Coach Timmy naman siya naman ang mag-steer after dismal finish with 9th place finish dito sa Invitational Conference nung nakarang conference. Ayan nga.
Philippine Standard Time, 10:25 a.m. Maaga po tayong break ngayon. At sa pagbalik natin, i-discuss naman natin yung National University, kung ano yung pupuntahan nilang mga competition ngayon sa Thailand at yung mga V-League updates natin. So stay tuned lamang dito sa Radyo Pilipinas 2 and we'll be right back after this break. Nagkakaisa nating ipagdiwang ang buwan ng wika at ipakita ang gilas ng ating mga sariling salita. Ito'y mahalagang bahagi ng haliging nagpapatibay ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga tunay na Pilipino. Ipamalas natin ang ating pagmamahal sa ating lingwaheng kinagisnan at ipagmalaki natin ang ganda ng wikang Pilipino. Kasama ninyo ang Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas na nagbibigay pugay sa ating pambansang wika. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 10:28 ng umaga at nagbabalik po tayo dito sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. So, eto nga po, tumungo na po tayo dito sa isang development din kung saan ang National University Lady Bulldogs umalis na po kahapon ng Pilipinas para i-representa ang Philippines sa 22nd Asian Senior Women's Volleyball Championship na gaganapin sa Thailand mula August 30 to September 6. Ayan po yung National University team na nakikita nyo sa ating screen. At yan po yung magrepresenta sa atin kung saan pinangunahan ito ni former rookie MVP na si Micaela Belen at si Alisa Solomon. Bukod pa doon, nandito rin sila Camille Lamina, Shaira Hardillo, Minerva Maaya, Evangeline Alinsog, Erin Pangilinan, Pearl Denura, Myrtle Escañar, tapos si Natasha Bombita, tapos nandito rin si Abigail Pono at Arapanike na mga rookies. Bukod pa dito, kasama may mga hindi sila teammates from NU nakasama. Si Nina Itang ng University of the Philippines at si Lorraine Toring ng Adamson University. So ito nga, pangunahan ito ni favorite ni Sir Boyet Garcia na coach, si Coach Jorge Edson Sousa de Brito at ni Coach Norman Miguel bilang kanyang kanang kamay. Ayan nga, napatingin si Coach Boyet kung sino sinabi kong favorite niya na coach. Ayan, totoo, favorite niya ni Sir Boyet si Coach Jorge. Ayun nga. At ito nga, yung PNBF kasi, naalala ko, isa rin ito sa mga sinabi ni PNBF President Tatso Sara nung press ko niya sa BNL nung almost 2 months ago, na yun nga, may mga players tayo from college na ipapadala sa mga competitions abroad. At yun nga yung gusto nilang i-develop para sa FIVB Women's World Championships na kung ma-host natin ito sa 2025. Ayun nga yung mga young guns natin from volleyball. At yun nga, itong Philippines naka-bracket nga sa Pool D kasama ang Hong Kong, Kazakhstan at ang isa sa mga perennial champions ng competition ito na China.
Ayun nga po yung mga kalaban ng Philippines dito. Kung saan kakalabanin nila ang Kazakhstan sa ganap na alas 3 ng hapon sa opening day sa Wednesday. Yan po ang i-representa ng National University dito sa ating bansa dito sa gaganaping 22nd Asian Senior Women's Volleyball Championship sa Thailand. So good luck sa National University plus Lorin Toring of Adamson and Nina Itang ng University of the Philippines who will represent the Philippines dito sa torneyong ito. Tumungo naman po tayo dito sa V-League, Collegiate V-League, kung saan nung linggo may mga games tayo dito sa the V-League na puro mga college teams to kung saan ang mga nanalo dito nung linggo ang CSB kontra San Sebastian. Nanalo nga ang CSB dito sa kontra San Sebastian 25-14, 25-15, 25-18. Straight sets po yan. Samantalang itong Lady Altas, tinalo ang Lyceum in 5 sets naman. 20-25, 25-23, 25-23, 20-25, and 15-9. So yun po yung naging score ng tapatang UPHSD and LPU. Then sa ito men's na men's naman to yung tapatang Ateneo at FEU dito sa V-League kung saan nanalo nga ang Ateneo sa score na 25-22, 25-23, 18-25, 23-25, 15-13. Grabe, di kita niyo yung last set nito At yung yung third and fourth set itong FEU ang bumawi dito, pero hindi nga lang, medyo kinapos nga lang sila dito sa bandang huling set, sa fifth set. At ito nga ang Ateneo nga ang nagwagi dito sa labanang ito. So tumungo naman po tayo ngayon dito sa mga games ngayong araw na ito. Ayan, meron tayong game sa Paco Arena ngayong araw na ito kung saan magtatapat ang UST Tiger Spikers kontra Emilio Aguinaldo College sa ganap na alas 12 ng hapon. Then alas 12 ng tanghali rather, then 2 PM ng hapon ang University of the East kontra University of Perpetual Health System Delta. Then at 4 PM maglalaban ang Far Eastern University Tamaraos kontra Lyceum of the Philippines University. Then para sa Friday games naman natin, umaga pa lang, 10 AM pa lang, San Beda University Red Spikers kontra National University Bulldogs. Then 12 PM, Ateneo de Manila University Blue Eagles kontra De La Salle University Green Spikers. Sa alas 2 naman ng hapon, Mapua University kontra San Sebastian College Recoletos Ladies Tags. And at 4 PM naman, Enderan kontra De La Salle College of St. Benilde Lady Blazers. Ayan po yung mga yung mga schedule natin for the next 2 days dito sa V-League natin, dito sa ginaganap na competition na ito. At ito nga, pumasada muna tayo dito sa mga pasadahan natin, yung mga standings natin dito kung saan. Sa women's standings, nangunguna ang Far Eastern University with 3-0. Susunod ito ng University of the East with 3-0. CSB Lady Blazers 2-0.
University of Perpetual Help System Delta 2-1, Mapua University 1-2, Endron 1-2, Lyceum of the Philippines University 0-3, and San Sebastian College Recoletos Lady Stags 0-4. At dito naman tayo sa men's standings. Nangunang Ateneo de Manila University Blue Eagles 3-0, De La Salle University Green Spikers 2-1, University of Perpetual Help System Delta Altas 2-1, University of Santo Tomas Tiger Spikers 2-1, National University Bulldogs 2-1, Far Eastern University Tamaros 1-2, Emilio Aguinaldo College 0-3 at San Beda University Red Spikers 0-3. So ayan po yung mga kabuuan ng mga balita dito sa V-League. Talagang nagiinit yung mga laban dito. Talagang grabe. Yung mga aabangan nating laban lalo na ngayon kung saan itong mga teams na maglalaban yan talagang magagaling din. Kung saan itong University of Santo Tomas Tiger Spikers sasagupain nilang Emilio Aguinaldo College mamayang ganap na alas 12 ng tanghali. Ayan po yung mga kaganapan dito. Maya, abangan nyo na lang. In less than 2 hours, magsisimula na po yung laban dito sa ating V-League na competition na sinusubaybayan natin dito sa Spikers Net. Standard Time, 10:37 ng umaga. Ayan po. So, sa pagbabalik natin sa Spikers Net, tumungo na po tayo sa international news. Ang dami nating international news ngayon na ibabalita kasi marami rin tayong mga kaganapan sa ibayong dagat dito lamang sa Spikers Net. So, stay tuned lamang and we'll be right back after this break. Nagkakaisa nating ipagdiwang ang buwan ng wika at ipakita ang gilas ng ating mga sariling salita. Ito'y mahalagang bahagi ng haliging nagpapatibay ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga tunay na Pilipino. Ipamalas natin ang ating pagmamahal sa ating lingwaheng kinagisnan at ipagmalaki natin ang ganda ng wikang Pilipino. Kasama ninyo ang Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas na nagbibigay pugay sa ating pambansang wika. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Cheer! Your favorite volleyball teams are here. Spikers Net. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 10:40 na ng umaga. Yan, ang bilis ng oras, 10:40 na agad. At ito nga,
tumungo na agad tayo ngayon sa foreign news dito sa Spikers Net sa volleyball. Kung saan itong Japan nga dinurog ang Iran sa loob ng 3 set para makuha ang kampiyonato dito sa 22nd Asian Senior Men's Championship. Ito ang ganadong Japan kinuha ang Asian title matapos silang talunin ang hosts Iran dito sa loob ng straight set 25-20, 25-18, 25-18 sa final showdown ng 22nd Asian Senior Men's Volleyball Championship sa ginanap sa Al Ghadir Hall 1 nung nakaraang Sabado. May turing na ito nga, ang sabi nga nila, splendid teamwork at magandang offensive combinations at yung determination ng Japan. Nakita naman natin yan nung naglaro itong Japan dito sa sa Pilipinas, sa Mo Arena na sa VNL. Kung gaano kagaling ang Japan, ayun ang nagdala sa kanila para makuha itong panalo dito sa torneyong ito. Ayun nga, itong laban sa napakalakas na Iran, itong Japan naglabas ng isang formidable lineup kung saan kabilang dito sila veterans Yuji Nishida, Masahiro Sekita, Yuki Nishikawa at Tomohiro Yamamoto. Ayan, kung nakita nyo screen, ayan po yung Japanese team na lumahok dito sa competition ito. Ito nga Japan nagkaroon ng isang solid start sa first set kung saan nag-perform sila ng isang amazing game dito sa first set at nasil nga ito sa score na 25-20 at nung sa second set nga both teams capitalized dun sa kanilang bilis at lakas at yun nga, pero itong Japan ang nanaig dito sa second set kung saan dahil sila yung mas may experience na players dito at yun nanatili rin yung superb form nila bilang isa sa pinakamagaling na team dito sa Asia. At yun nga, nakuha nga nila ang second set sa score na 25-18 para makuha ang 2-0 lead. At yun nga, itong batang team na Iran nga sinubukan nilang kumuha ng comeback dito. Pero hindi na nila nahabol ang Japan. At itong Japan na nga ang nagwagi dito dahil sa lakas nila at sa kanilang composure mismo bilang team. Ito, alam naman natin, itong Japan, magaling talaga itong Japan team na to Kaya nga, isa sila sa top world teams dito sa volleyball. Kung saan, itong Japan, kinuha na nila ang third set sa loob din ng score na 25-18 din. At yun nga, nakuha na nga nila ang kampiyonato dito sa 22nd Asian Senior Men's Volleyball Championship na ginanap sa Iran. Ayan nga po. Bukod pa dun sa mga nabanggit kong mga score dito ito yung mga individual awardees dito andito yung mga individual awardees ng 22nd Asian Volleyball Championship dito sa Iran. So, isa-isahin natin yung mga individual awardees dito Para sa most valuable player, ang nakukuha ng most valuable player dito ay si Yuki Ishikawa ng Japan. Ito ang best outside hitter 1 natin, ang favorite ni Roxanne Wamil, ng ating supervisor, si Ran Takahashi ng Japan. Best outside hitter 2 ay si Raimi Wadi ng Qatar. Best middle blocker 1, si Belal Nabel Abunabot ng Qatar. Then best middle blocker 2 ay si Taishi Ododera ng Japan. Ang best libero ay si Yang Yiming ng China, habang ang best setter ay si Muhammad Taher Vadi ng Iran, at ang best opposite naman ay si Amin Esmail Nezhad ng Iran. Ayan po yung naganap dito, kung saan ang Japan nga po ang nagwagi ng kampyonato. At ito naman, ang nakuha ng silver ay Iran, at ang nakuha naman po ng bronze ay ang Qatar, kung saan tinalo nila sa straight sets din, overpowering China 25-23, 25-19, 25-18. Ito nga, against the Chinese. Itong mga Qataris nga ay nagkaroon ng magandang simula sa first set 25-23, at sa second set itong
China ay nahirapan lalo sa Qatar after surrendering to 25-19 seconds. And sa third frame naman, itong Qatar nagpalabas ng mga exceptional attacks and blocks para makuha ang 4-point advantage, 14-10. At dito nga, dire-diretso ng Qatar ito, offensively and defensively, at nagtapos ang laban 25-18 para makuha ang third place dito sa 22nd Asian Senior Men's Championship sa Iran. Tumungo naman tayo sa women's side. Ito naman, 22nd Asian Senior Women's Championship, kung saan ang magre-representa nga sa atin dito ay ang National University Lady Bulldogs. Ito nga, magsisimula na nga ang labanan ng yun nga, magsisimula na ngayon labanan nitong Asian Senior Women's Championship na gaganapin sa Thailand ngayon. Ito'y gaganapin sa Nakhon Ratchasima, kung saan ang mga top teams dito maglalaban. Bale, mga top teams dito ay maglalaban-laban dito sa sa competition ito. Magsisimula nito ngayong araw, August 30 to September 6, 2023. Gaganapin ito sa Charchay Hall at sa The Mall Korats MCC Hall sa Nakhon Ratchasima, kung saan ang Pool A ay kinabibilangan ng host and current world number 16 Thailand na nakakuha ng Asian title twice in 2009 and 2013. Sila ay susubukan nilang kumuha ng kanilang ikatlong kampyonato dito. Kasama rin ang Mongolia, ang China, ang Australia, or I stand corrected, ang kasama natin Mongolia at ang Australia. Habang ang Pool B naman kasama ang Japan and India and Iran. Kasama naman sa Pool C ang Chinese Taipei, Uzbekistan at Vietnam. Then syempre sa Pool D naman, dito tayo kasama ang China, ang Hong Kong, and ang Kazakhstan and ang Philippines. So ito ang mga may mga teams dito na yung number 1 and number 2 team ng both yung mga, 'di ba? May mga pool dito. Yung number 1 and 2 teams ng bawat pool ang mag-a-advance doon sa next round. So bali magiging top 8 dito. Kunyari yung A1, yung number 1 team sa group A and A2, sila ang lalaban sa C1 at C2. Sa B1 group naman, group B naman, B1 and B2, silang lalaban sa group D1 and group D2. At yung mga remaining teams na hindi makapasok dito sa next round magkakaroon ng classification round from 9th to 14th places. At susunod naman nating balita ay ang China nasecure na nila ang Under 21 World title. Ito nga tinalo ng China ang Italy para makuha ang ginto sa Mexico. Ito ang China, tinalo nila ang Italy sa score na 19, 25, 25, 23, 23, 25, 25, 22, 15, 8 para makuha ang titulo. At dito nga, Brazil naman ang nakuha ng bronze.
Kung makikita nyo dito, ang nakuha ng MVP sa torneo ito si Yushan Zhuang ng China, habang ang best setter ay si Valentina Bartolucci ng Italy. Best opposite si Anna Andalusi ng Italy. Bukod pa dito, ang mga ibang nanalo dito sa bronze medal match ay ang Brazil, kung saan tinalo nila ang Japan sa loob ng straight sets 25-16, 25-21, 25-14. Ayan po yung mga nakakuha ng bronze medal ang Brazil, kung saan pinangunahan ito ni Helena Weng with 15 points built from 10 kills and 5 blocks. Ang Turkey naman ang nagtapos sa 5th place following a 3-1 victory over United States. Habang ang nag-7th place naman ang Serbia nang tinalo nila ang Mexico. Then Argentina 9th place nang talo nila ang Netherlands. And Poland ranked 11 after winning over Cuba. Then Egypt naman, sila ay tinalo nila ang Dominican Republic para makuha ang 13th place. Then Thailand won over Tunisia to claim the 15th place. Ayan. So ulitin ko lamang sa inyo yung mga individual awardees dito sa Under 21 Women's Championship na pinanalunan nga ng China. MVP, Yushan Zhuang ng China. Best setter, Valentina Bartolucci ng Italy. Best opposite, Anna Andalusi ng Italy. Then best hitters, si Yushan Zhuang ng China at si Stella Nervini ng Italy. Best middle blocker, Ziyu Wan ng China at Luzia Nezo ng Brazil. Habang ang best libero ay si Xin Sheng Zhu ng China. Bago po tayo magtapos dito sa ating programa, meron po naganap din dito para sa 22nd Asian Senior Women's Championship sa Naxon Ratchasima na General Technical Meeting. Na ito yung team officials from 14 teams participating dito sa 22nd Asian Senior Women's Volleyball Championship sa Chatray Hall at Morat Call MCPC Hall mula August 30 to September 6 ay nagsama-sama sa Simatani Hotel para sa isang General Technical Meeting. Ang nanguna dito ay si Thailand Volleyball Association President Mr. Somporn Chaibangyang na siya yung nag-preside dito with all control committee members mula sa 15 AVC nominated referees, team organizers, team officials, distinguished guests, tsaka media in attendees. Ayun nga. Ang meeting nga ay kinonduct din ng AVC Coordinator Mr. Shanrit Wong Prasert na AVC Executive Director din para sa 8-day championship na magpapatuloy-tuloy nagaganapin sa Chatray Hall sa Charlem Prakyart Sports Complex at sa MCC Hall sa loob ng Mall Korat Shopping Department Store. Yan nga po. Itong competition nito ay may 14 teams na kinabibilangan ng Pilipinas kung saan they are vying to top honor and accumulated points para sa FIVB rankings na crucial para sa Paris 2024 Olympics. Ayan nga. So ulitin ko ulit. Ang participating teams dito para sa Group A ang Mongolia, Australia, Thailand with Indonesia, with India, Iran, and two-time champions Japan sa Pool B. Then Pool C naman, Korea, Chinese Taipei, Uzbekistan, and Vietnam. Then Pool C, Kazakhstan, Hong Kong, China, and Philippines. So ayan po, yung mga group dito sa 22nd Asian Women's Seniors Volleyball Championship. Ulitin ko lang ulit. Pool A, hosts Thailand, Australia, and Mongolia. Pool B, Japan, Iran, India. Pool C, Korea, Chinese Taipei, Uzbekistan, and Vietnam. Pool D, Kazakhstan, Hong Kong, China, and Philippines. So sumayin niyo na po ang mga balita tungkol sa volleyball dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM dito sa Spikersnet. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa isang oras ng talakayan ng balita tungkol sa volleyball. And syempre kanina, noong umpisa meron tayong mga FIBA updates. Pero bago tayo magpaalam, gusto ko munang batiin
ang aking mga magulang, si Mama Arnie Tapales at Papa Bobby Tapales, at ang aking mga nakasama dito sa Master Control mula kay Sir Boy at Garcia, kay Miss Nida Ereskin Soriano, kay Ma'am Easter Lily Duque at kay Ma'am Roxanne Wamel. Maraming salamat sa inyo. And syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang Malolos transmitter na ating kaagapay sa ating broadcasting. Maraming salamat sa inyo and magandang umaga sa inyong lahat. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at